Grabe na po pala talaga kadesperado ang kampo ng mga DDS mga kababayan. Dahil kung matatandaan niyo po, nung binahagi ko sa inyo yung video ni Maharlika na nananawagan po sa mga kakamping at kay Atty. Leni Robredo, akala ko yun lang yun eh. Pero sunod-sunod po yung mga vloggers nila na talaga namang minsan sinisisi pa yung mga kakamping. Bakit daw nagbago na ang mga kakamping? Bakit daw sumama na, sumapi na sa mga loyalista at mga supporter ng PBBM? Bakit daw sumusuporta sa gobyerno at kay PBBM? Akala ko yun na yun mga kababayan. Nagsimula yan kay Maharlika eh. And then sunod-sunod na po, no? Dumami na yung mga DDS na binabati ko sa mga kakamping. Sunod-sunod na yung mga DDS vloggers at mga content creator na nanghihikayat sa mga kakamping at mga dilawan na yung iba sabi sumama pa daw sa mga rally nila sa Maisog, no? Tapos yung nangyari nga po recently, yung pagbisita ni VP Sara kay Atty. Leni. And then yung isa pang video ng isang DDS na pinakita ko sa inyo na hinihikayat at sinisisi po ang mga kakamping. Natuklasan ko, nung pinanood ko itong video na ito ni Harry Roque, pati pala siya hinikayat ang mga kakamping at ang mga dilawan na tila hinihimok na samahan sila sa kanilang pag-aaklas at pagwewelga. Pakinggan po natin ang sinasabi dito ni Harry Roque na para po sa akin ay tila po panghihikayat at panghihimok sa mga kakamping at mga dilawan na sumama sa kanila. Ito na po. Mga dilawan, mga piklawan, kalimutan nyo na po ang kulay ninyo. Kung kayo po talaga ay naniniwala na mayroong Panginoon, kinakailangan po manindigan kayo laban sa bisyo, manindigan kayo laban sa mga droga na nakakaapekto sa pag-iisip, na nakakaapekto sa pamumuhay ng sambayanang Pilipino. Hindi po tayo magpapatinag. Ayun mga kababayan, dinig na dinig nyo naman ano. So talagang wala na. Para sa akin, desperado na po talaga sila. At ngayon nga po, nagtatago po sa Harry Roque, hindi po makita. Talaga namang kakaiba ang mga DDS na ito, no? Ewan ko kung anong tamang adjective ang sabihin para i-describe sila. Yung mga pinagsasabi ni Harry Roque kay Senator De Lima noon, nung si Senator De Lima ay sinampahan ng gawa-gawang kaso at kisinungalingan, na talaga naman pinatunayan ni Senator De Lima na siya'y inosente. Pero kung maaalala nyo at kung makikita nyo yung mga videos, ng mga pinagsasabi ni Harry Roque kay Senator De Lima kung paano nila tratuhin si Senator De Lima, talaga namang kawawa po yung Ali. Sobrang kawawa po si Senator De Lima. Tapos ngayon, na siya na yung nasusukol. Siya na yung talagang ginigisa at pinatatawag sa Kongreso at kailangan niyang linawin ang mga bagay-bagay. Magsasalita siya ng ganyan na tila manghihimok sa mga kakamping at mga dilawan na animoy sila ang biktima. Parang pabiktim na sila ngayon. Pero again, matatalino po ang mga kakamping at mga dilawan. Hindi po kami sasama sa nakikita naming mali, masama at talaga namang hindi kaaya-aya para sa bansa natin. Kaya nga po mga kababayan, mas pinipili po ng mga kakamping na sumuporta sa Pangulo at sa mga loyalist dahil nakikita natin tayo pare-pareho. Magkaiba man po ang politika ng mga loyalist, ng mga kakamping at ng mga dilawan, pare-pareho naman po tayong makabayan at makabansa na uunahin natin ang ating mga kapwa Pilipino at hindi pang sariling interes ng ating mga politiko. Yun po ang common denominator sa atin, mga kakamping, mga dilawan at mga loyalist. At ito mga kababayan, may ibabahagi ako sa inyong video ni Maka Gago na gusto kong bigyan ng reaction dahil ito po ang isa sa pinakamatinding reason kung bakit mas pinipili namin suportahan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kung bakit mas gusto namin siya kumpara sa nakaraang administrasyon. Kung bakit hindi kami sasama sa mga DDS. Kung bakit mas suportado namin at mas gusto namin samahan ng mga loyalists at sumuporta sa gobyerno, sa bansa, sa Pangulo, sa mga kapwa nating Pilipino. Pakinggan natin yung sasabihin ni Maka Gago dito, yung ibabahagi niya dito at ating pong pag-usapan. Grabe to mga boss, pakinggan natin to si ex-mayor Mabilog. Grabe Bears plan to force him to tag Rojas and Drilon as drug lords. Grabe talaga mga Duterte. Grabe. Today, on August 30, grabe, I took the naiiyak first na flight siya. out to Japan, not knowing if I would ever return. Upon arrival, I received a message from General Diaz to call a number. Using a public payphone, I made the call and spoke to General Bato, who expressed his sympathy.
he was talking to me in Bisaya. He told me he knew I was innocent, that I wasn't involved in illegal drugs, and he promised to help me. His words brought a brief moment of hope. I told him I would finish my work abroad and return to meet him, but he urged me to be careful, repeating his pledge to help. Just after that call, my Philippine cell phone rang. This time, it was another general. His voice was grim. Mayor, do not return. Your life is in danger. The accusations against you are all fabricated. But if you go to Krame, you'll be forced to point fingers to an opposition senator and a former presidential candidate as drug lords. Can you mention again the name of that senator and that presidential? Your Honor, if you would allow me, I can write their names also. If I ask you, better you answer yes or no. Is it Senator Maroas, former Senator Maroas? Yes, sir. Oh, is it former Senator Drilon, which is your cousin? Yes, sir. Oh. Grabe yun. So, pinipilit siya, mga boss, na ang i-point out niya kahit hindi naman ay itong mga to. Grabe talaga, mga boss, ang administrasyon na nakaraan. Sobrang dumi nilang lumaro. Kaya talagang tama lang na mangyari yung mangyayari. Impeach Sara and sana makulong na talaga si Rodrigo Duterte. Ayun mga kababayan, sobrang nakakadurog po ng puso. Nung una ko napanood yan, talaga naman po kayo nalungkot para po kay Mayor Mabilog. Yan po yung talagang nagugustuhan ko sa admin ni PBBM. Dahil nasisiwalat po, no, yung mga bagay-bagay na itinago sa atin. At talaga namang nagugulat po yung mga tao ngayon na may mga ganyan pala. No? Imagine kung hindi po umalis si Mayor Mabilog or kung bumalik siya, no, kung sinunod niya yung request sa kanya na bumalik dito, baka hindi na siya nakapagsalita. Ang dami pong mayor ang tinumba nung nakaraang administrasyon, mga kababayan. Alam niyo naman po yan. So ngayon, hindi po natin alam kung ano ba talaga yung reason at kung sino po ang nagpatumba sa kanila. Pero ang alam po natin, yung kwento ni Mayor Mabilog, siya mismo nagsalaysay at talagang nanginginig siya, naiiyak siya. No, talagang alam mo na totoo at sincere yung sinasabi niya. At ang tagal nilang nagtiis na umalis sa bansa, no, na hindi mo na bumalik dahil sa takot. At eto pa yung nakakakilabot, no? Akala natin si Senator De Lima lang po yung pinagbintangan ng mga gawa-gawang kaso, mga kasinungalingan, no? Akala natin si Senator De Lima lang. Pero kung matatandaan nyo, ayan po, basahin nyo, pati po yung bayaw ni Atty. Leni Robredo ay pinagbintangan po na involved po sa pinagbabawal na droga, mga kababayan. Sino pong nagbintang, mga kababayan? Yung tao po, yung bayaw po ni Atty. Leni Robredo ay visually impaired. If I'm not mistaken, bulag na po siya. At hindi po siya umalis ng bansa noong mga panahon na yon. Nasa Naga po siya. Nagkaroon pa nga po siya ng interview noong nagdeklara na tatakbo si Atty. Leni Robredo noong panahon ng eleksyon noong 2022. Nagkaroon po siya ng interview, if I'm not mistaken, sa Bombo Radio. No? So talaga namang yung kasinungalingan. Akala natin si Senator De Lima lang at yung bayaw ni Atty. Leni Robredo ang pinagbintangan na involved sa illegal na droga. Pati pala si Senator Trillanes, ayan po yung inamin ni Jimmy Guban na ipinadadawit sa kanya ng isang opisyal ng NBI, if I'm not mistaken, pakibasa na lamang, na pati po si Senator Trillanes daw ay idawit. Buti na lang si Jimmy Guban ay hindi sumunod. No? Imagine yung ginagawa nila sa mga kalaban nila sa politika, sa LP, na kahit matitinong tao, idadawit sa droga. Bukod dyan, pati pala si Senator Mar Rojas at si Senator Drilon. Talagang hindi ko na masukat kung gaano pakasama yun dahil si Senator Mar Rojas natalo na. Ano pang mapapala nila kung sisirain nila ang pangalan ni Senator Mar Rojas? At pati si Senator Drilon, mga kababayan, anong common sa kanila? Lahat sila ay kalaban sa politika.
no? At itong mga DDS na ito, naniwala at nagalit lahat sila sa LP, no? Kay Senator De Lima, Senator Marroja, Senator Trillanes. Grabe yung pang-insulto at pangutya na tinamo ni Senator Trillanes sa mga DDS. Tinatawag na sundalong kanin, kung ano-anong bintang, puro kasinungalingan pala. Talagang grabe na, no? Nakakaumay, punong-puno ng kasinungalingan. Si Senator De Lima, yung bayaw na Attorney Lenny, si Senator Marroja, si Senator Drilon, si Senator Trillanes, dinawet at sinubukang idawet sa illegal na droga. Pero lahat ng yon hindi nagtagumpay dahil po puro kasinungalingan. Pero ano po yung nalalaman natin ngayon? Na sila pala itong dapat magpaliwanag dahil yung mga kaalyado nila, yung kanilang mga economic advisor, na i-involve po sa illegal na droga, sa mga warehouse na yan, sa illegal na pogo, mga kababayan. Hindi po ba? Ang grabe, ang dami nilang napaniwala, ang dami nilang nauto. Tapos ngayon, ang dami din nating nalalaman na if you're going to connect the dots, sila pala itong dapat na magpaliwanag at managot. Kawawa naman si Senator Mar Rojas, no, kung yan ay natuloy. Talagang natalo na yung tao, gusto pang sirain. Grabe. Grabe yung mga propagandista, mga troll, mga vloggers ng mga DDS na yan. Ginulo ang Pilipinas, nilinlang ang mga Pilipino, ginago po tayo. Tinaniman tayo. Ako, actually, hindi naman ako naniwala sa kanila eh. Yung mga naniwala, no, yung mga Pilipinong naniwala sa kanila, tinaniman, kinondisyon, may mindset, no, gamit ang mga kasinungalingan at pang-iinsulto at talaga namang hatred, no? Kaya sobrang naging bastos sa mga Pilipino nung nakarang administrasyon. Ano yung naririnig natin sa mga bunganga nila Mocha Uson, nila Drew Olivar, no? At nung iba pa. Grabe yung pambabalahura nila kay Atty. Lenny na lang eh. Sila Jam Magno. Hindi natin makakalimutan yan, mga kababayan. Grabe yung ginawa nila dun sa Ale kay Atty. Lenny Robredo. Tapos ngayon, Harry Roque, mananawagan kayo sa mga kakamping, sa mga dilawan. Tapos ngayon, bibisitahan nyo si Atty. Lenny Robredo. Desperado na kayo. Buti na lamang, hindi kakampi ang mga kakamping at mga dilawan sa inyo. Buti na lamang kami nag-iisip at matatalino para kumampi sa tama at sa maayos at matinong gobyerno. Kaya, alam nyo, hindi umubra yung pulburon video nila eh. Yung pagbibintang nila sa Pangulo kay PBBM na involved po, no, or gumagamit ng pulburon, hindi na umubra yun eh. Dahil nga po, sandamakmak ang pinagbintangan nila na matataas na tao din. Pinagbintangan nila na involved, no? Na grabe yung term nila kay Senator De Lima, drag queen. Tapos sila Senator Marrojas, Senator Drilon, gustong pagbintangan ng mga drug lord, no? So, paano pa maniniwala ang mga tao sa inyo sa bintang yung pulburon at yung pulburon video nyo sa Pangulo? Kung ang dami nyo ng pinagbintangan, wala kayong napatunayan, puro kasinungalingan lang pala. Kaya yung pagpapalabas nyo ng mga witness, yung mga pagpapalabas nyo ng video, mga DDS, hindi na pinaniwalaan ng mga tao. Kayo ang naglubog sa sarili nyo sa kumunoy at walang taong matutuwa na iligtas kayo or samahan kayo dahil sa mga pinagagawa nyo. Sobrang dumi. Ang dumi nyong lumaro. Ang dumi ng paraan nyo. Pasalamat na nga lang tayo at nalalaman natin ang mga bagay na dapat nating malaman. At nangyayari yan ngayon sa panahon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya yan po yung isa sa mga reasons kung bakit mas gugustuhin pa naming suportahan, panigan at samahan ang mga loyalist at ang Pangulo at ang ating gobyerno ngayon. Dahil nakikita natin na may maayos at tamang paraan. Yun lamang mga kababayan ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana po may na-realize kayo sa mga binahagi ko sa inyo. Maraming pong salamat mga kababayan sa inyong panonood. Sana po yung malike yung video at makapag-comment kayo. At magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Maraming pong salamat.